Good morning everyone. So, palakad ako ngayon papunta sa Baofu Compound, doon sa Pogo na ni-raid ng PAOK at ng law enforcers noong March 13. Babalik ako doon ngayon para doon sa 16 remaining vaults that the authorities will break open today. At ngayon, nasa daan ako papunta doon at it is just close or near the MacArthur Highway kung saan pwede mong makita yung Bamban Municipal Hall, which dito sa bakanting lote right beside the compound, makikita mo na yung Municipal Hall na kulay red and pink. Nasa likod lang niya mismo yung Pogo o ng Zunyuan Technology Incorporated. At ito ang building ng Pogo. At yun naman ang munisipyo. So there's a vacant lot beside it. And this is the facade of the Baofu compound. Sabi ng mga taga rito, ang alam nila, what they know is this is a mall. Sir, yung ba, dito ako siya mga na kayo kasi kayo na ito wala na kayong We are here back at the Baofu compound here in Bamban, Tarlac to open the remaining vaults that are still here in this compound. So nung Monday, April 8, nagbukas ang authorities ng a total of 12 vaults kung saan nakita ang 5.5 million pesos in cash, other currencies as well, katulad ng Vietnamese dong, Hong Kong dollars, as well as US dollars. Passports, nakita din nung Monday, assorted documents at mga susi. Ngayong araw na ito, so far nakakalima na ang mga authorities that of the vaults that they were able to break open this morning. And among those 5, dalawa doon nakitaan ng pera kung saan it's worth around 1.4 million pesos in cash. At nakakita rin sila ng cellphones, some SIM cards, as well as assorted documents pa rin, including a blacklist lifting order for a Chinese individual. Now, we have already asked the Bureau of Immigration about the blacklist lifting order they have issued in April 2023 for this Chinese individual. So far, wala pa silang reply, but we will update you once or nagbigay na sila ng pahayag tungkol dito. We have also asked the Presidential Anti-Organized Crime Commission of the whereabouts of the Chinese that was in the blacklist lifting order. At inaalam pa daw nila kung kasama itong Chinese na ito doon sa mga nakita sa raid last month or nung March 13. If we can still recall, ni-raid itong Pogo compound na ito for over alleged human trafficking and serious illegal detention and physical abuse dahil sa mga nag-report na victims of torture and yung mga hindi nila napasweldo. At they are all detained sa Nasdaq building doon sa isa pang Pogo na ni-raid ng mga PAOK noong or sometime last year at nasa Pasay ito. Ngayon, nagbubukas ng pang-anim na vault ang authorities, which are the Anti-Money Laundering Council, the Presidential Anti-Organized Crime Commission, mga barangay kagawads na nandito, and the Philippine National Police or the CIDG, ang mga nandito ngayon para buksan yung mga natitira pang vaults dito sa buong compound na ito. 27 vaults are here in this entire compound. And among those 27 vaults, 12 doon ay binuksan na nung Monday. And the remaining 15 vaults ay nandito pa rin. 14 of them
are here in this building kung nasaan yung Pogo offices. At yung isang pinakahuling bubuksan ay yung vault na nandoon sa taas ng convenience store sa kabilang building naman. If we can still recall, this Pogo compound has 36 structures in total, which includes 9 villas from the other side of this compound. At yung ibang villas, yung ibang structures naman ay mga barracks, yung iba ay mga buildings. Now, katulad nitong building na to, nasa 3rd floor ako kung nasaan yung 4 na vaults na binuksan kaninang umaga. Ganito yung mga Pogo offices dito sa 3rd floor. Sa 2nd floor, yung Pogo offices, imbes na kulay orange yung nasa computer table nila, kulay green naman yung mga nandoon kung saan na ipakita ko sa inyo before or nung morning after the raid. Now, nandito tayo sa room 306 kung nasaan yung 4 na vaults na binuksan kaninang umaga. So, nandito ang 4 na vaults that the authorities opened this morning. So, sinunog yung mga vaults para mabuksan. At dito nga nakita yung 1.1 million pesos in cash at least. And then the other vault binuksan, 400,000 pesos, bundles of 1,000 itong mga nakikita. So laging sa mga vaults na nandito, the cash that are being found here in the vaults are in bundles of 1,000, most of them. And so far, yun pa lang yung mga nakita today. At sana, siguro mamaya, meron pa daw mga makikita dahil nasa loob tayo ng Pogo offices. At most of the vaults are found here, which are a total of 14 vaults that are in different rooms and in different floors of this L building. Okay, so pakita ko sa inyo yung 4th floor nitong building na ito, which is the L building, kung nasaan yung mga Pogo offices. At nandito ako ngayon sa 3rd floor kung saan binuksan yung 4 na vaults. The first vault that they opened this morning is on the 2nd floor. Yung vault na yon walang laman. Now, papanik tayo sa taas. At nandito yung mga authorities trying to break open the 6th vault of the day. Ito yung pang 18th vault in total. So this is the 4th floor. At kung mapapansin ninyo, yung mga rooms dito, even if this is the 4th floor, the Chinese don't put 4th floors in their buildings. They instead put letters 3A03, gaya nito, 3A05, gaya nito. The Chinese believe in 4. So yung mga buildings ng Chinese, even those buildings in Pasay na ni-raid ng PAOK, walang 4th floor yung mga building. Even the elevators nitong mga building, even those in Pasay, walang 4th floor itong mga elevators at building. They don't call it 4th floor, they call it some other name, gaya nga nung 3A03 or 3A05. Marami tayong nakitang mga iPhones and Androids dito, mga USBs and other digital evidence that would be subjected to forensic examination. So makikiusap ulit tayo doon sa ACG na kung maaari ay madaliin na po nila yung pag-subject neto sa digital forensic nang mas mapalalim pa natin yung ebidensya laban sa Sunyu 1 at sa mga incorporators niya at mga tao nagpapatakbo neto. Tapos sir, maraming IDs din. Sobrang daming IDs tayong nakita. So we'd have to verify kung tama, totoo ba yung mga IDs na ito. Baka mamaya mga peke mga ito. But of course, at face value, parang okay naman. But then again, you can never can tell until you go to Dole, for example, to check kung totoo ba ito o hindi. Opo. Tapos sir, may nakita din pong posas, may nakitang buton. Nakabibigla, no? Pero typical na talaga nakita tayo ng posas, pamalo,
sa mga pogo. So siguro sa mga pagkakataon na hindi nila nami-meet yung kanilang mga quotas, pinaparusahan sila. So ito lamang ay mga conjecture lamang, pero in all of the pogos na raid namin, lagi may posas at lagi may pamalo. Tapos sir, may sinabi po bang ganito yung mga victims or yung iba pong nakausap din na may pananakit? Yes, yung mga biktima natin, yung Malaysian at saka yung Vietnamese ay nagsabing pinapalo talaga sila. Pinupusasan, paminsan-minsan binubugbog, binabatukan, verbal abuse. So, lahat na ng klase ng abuso meron dito. Kompleto to. Sir, may nakita rin pong blacklist order from the BI. What does this tell you po? Well, that there is somebody here, or there was somebody here who used to be blacklisted, and the blacklist was lifted. For what reason? I would think na in order naman po yun, unless otherwise proven. Ganun po ba ka-importante yung tao na nandun sa blacklist to lift the order po? So far, sa check po dun sa database namin, hindi namin siya nakita sa mga nahuli natin. Pero sir, yung blacklisting, yung lifting ng blacklist, listed individual, pwede naman yun. It happens. Yeah, it happens po. Yun naman po yung pinapayagan. So, case-to-case basis, chine-check ng Board of Commissioners ng Immigration kung may sapat na dahilan para i-lift yung blacklist. Pero sa amin po, as far as the Commission is concerned, ang utos po ng Executive Secretary, blacklist everyone and deport all of them. Wala pong papiyansahan. Ngayon pong patapos na po tayo sa pagbubukas ng vault. Dalawa na lang po ang bubuksan. Ano po ang plano nyo sa property and those that you have found in here po? Nakatanggap na po kami ng custody order magmula sa Branch 81 ng Bulacan. Nasa kustodiya na po ng PAOK ang buong 36 buildings na ito habang dinidinig po yung kaso. So aantayin po namin kung ano maging direktiba magmula sa puno ng komisyon, Executive Secretary Bersamin, kung anong magiging direktiba niya sa aming Executive Director, Yusip Gilbert Cruz, at susundin po namin iyon. Sir, sadly hindi pa lahat pala ng vaults ay mabubuksan. Tama po ba? Opo, meron pa pong mga vaults tayong nakita rito na ngayon lang namin halos napansin. So applyan din po namin ito ng motion to break vaults. Pero sir, yung tama ba ilan yung nando dun sa scam farm? Tama po? May nakita kaming dalawa doon na hindi pa subject ng motion to break vault. Opo. At gaano po ka-importante sana yung laman? Napakahalaga po yung mga nakikita mo doon kasi posibleng doon nakatago yung mga laptops, mga desktops. Alam niyo ho, ang pera, sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, minimal na po ang pera sa mga pogo scams na ganito. Ang importante sa amin ay yung mga laptops at iba pa mga klaseng digital evidence na mas importante. Sir, today also nagkaroon na po ng arraignment doon po sa mga kinasuhan natin. Opo, na-arraign na po at nag-plead ng not guilty yung 7 doon sa 8 foreigners. Yung isa ay nag-motion yung kanyang counsel na palawigin pa, ibalik sa preliminary investigation yung kanyang kaso. At yun pa yung grinant nung huwes. Pero sir, are we still confident with what evidence we have? Napapalakas ba natin with whatever po natin na nakukuha ngayon? Opo. Una, base pa lamang po sa testimonial evidence ng mga biktima, malakas na po. Pangalawa, magmula nung kami pumasok rito at nakuha namin yung mga evidensyang ni-return namin doon sa warrant, mas lalo kaming naniniwala na mas marami pa kaming makakasuhan dito sa regular filing. Lahat ng mga officers ng kumpanyang Sunyuan, lahat ng mga officers ng Baupu, lahat ng mga incorporators at kung sino pa man nakinabang sa Baupu at Sunyuan ay kakasuhan po natin. Sir, yung last na lang po, yung Pinay po na kasama dun sa naunang na-charge. Opo. Kamusta na po siya, sir? Na-dismiss po yung kaso laban sa kanya sapagkat hindi ho sapat yung ebidensya laban sa kanya. At ayun nga, natapos ngayong araw na to ang pagbubukas ng 27 vaults dito sa Baofu compound ng Zunyuan Technology Incorporated. Mga bandang 5:30 nabuksan ang pinakahuling vault dito sa Baofu compound kung saan nakita nila ang seed phrases at crypto wallets. According to PAOK spokesperson Winston Casio, dadaan ito sa digital forensic analysis para makita if these seed phrases and crypto wallets would lead to the crypto accounts of Zunyuan Technology Incorporated. Apart from that, nakakita din ng suma total aabot ng more or less 2 million pesos. In cash, there are in bundles of 1,000 peso bills. May mga 500 peso bills din, 50 peso bills, 100 peso bills na nakita kanina, which the PNP CIDG are still conducting the inventory.
At apart from that, yung mga assorted documents na nakita kanina would include the blacklist lifting order of one Chinese national. At according to PAOK spokesperson Winston Casio, hindi naman ito bago. At pero may proseso itong paglilift ng blacklist ng Bureau of Immigration. Although we have tried to reach the Bureau of Immigration today, they have yet to respond about the matter. At yun lang ang mga pangyayari ngayong araw na to. This is Joanne Manabat, Rappler, Bamban, Tarlac.